Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa bawat kwentong ating sinusubaybayan, may mga aral tayong natututunan tungkol sa buhay at pag-ibig. Ang kwento natin ngayon ay nagtatanong, gaano nga ba kahalaga ang yaman? Nabibili ba nito ang respeto? O ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat? Hindi sa kinang ng kanyang damit, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan kapag niyuyurakan na ang kanyang dignidad. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwento ni Pitaya na pinamagatang Ang Sopas na Nagpabago ng Lahat. Isang malakas na kalansing ng pinggan, isang pigil na hininga mula sa daan-daang bisita na nakapalibot sa kanila. At ang mainit na sabaw ng sopas na dahan-dahang gumagapang sa dibdib ng kanyang ina, nag-iiwan ng mapulang marka sa balat at mas malalim na mantsa sa kanilang karangalan. Ilang segundo pa lang ang nakalilipas, ang lahat ay perpekto. Nakatayo si Pitaya, o Pia sa mga nagmamahal sa kanya, sa tabi ni Hanan, ang lalaking pinangarap niya. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng bestida na siya mismo ang nagdisenyo, isang testamento sa kanyang paniniwala na ang tunay na ganda ay hindi kailangang sumigaw. Sa kanyang tabi, si Hanan ay napakakisig sa suot nitong barong. Hinawakan nito ang kanyang kamay kanina, bumulong ng mga salitang paulit-ulit niyang narinig sa mga nagdaang buwan. Konting tiis na lang, pamahal ko. Pagkatapos nito, magiging maayos din ang lahat. Tayo na ang masusunod. Naniwala siya. Pinanghawakan niya ang pangakong iyon tulad ng isang basbas. Tiniis niya ang lahat para sa araw na ito. Tiniis niya ang bawat mapanlait na tingin at matalas na salita mula sa ina ni Hanan, si Doña Liab Salinlahi. Sa bawat pagbisita niya sa mansyon ng mga Salinlahi, ipaparamdam sa kanya na siya ay isang halaman na nagkamaling tumubo sa isang hardin ng mga rosas. Kanina lang, bago magsimula ang salo-salo, nilapitan sila ni Doña Liab. Hindi si Pia ang tiningnan nito, kundi ang kanyang inang si Mayumi na may ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang kaligayahan ng anak. "Maganda ang iyong kasuotan, Mayumi," sabi ni Doña Liab. Ngunit ang tono nito ay puno ng lason. Tiningnan nito ang simpleng Filipiniana na suot ng kanyang ina mula ulo hanggang paa. Simple, pero baka masyadong simple para sa okasyon. Baka isipin ng mga bisita, tinipid natin ang pamilya ng bride. Ngumiti lang si Nanay Mayumi, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mahalagay narito ako para sa kaligayahan ng aking anak, Liab, hindi para sa opinyon ng iba. Ang sagot na yon, ang tila nagpaninga sa apoy na matagal nang nag-aalab sa dibdib ni Doña Liab. At ngayon, heto sila, nakatayo sa gitna ng Villa Esmeralda, sa harap ng lahat ng mayayaman at makapangyarihang kaibigan ng mga Salinlahi. Ang dahilan ng lahat ng ito? Isang mangkok ng mainit na mushroom soup. Nako, pasensya na. Ang malakas na sabi ni Doña Liab, may pekeng pagkagulat sa kanyang boses. Nadulas ang kamay ko, ang clumsy ko talaga. Isang bahagyang paggalaw ng siko, isang oops na walang bahid ng pagsisisi. Nakita ni Pia ang lahat. Nakita niya ang sinadyang pagbunggo. Ang puso niya ay tila pinipiga. Tiningnan niya ang kanyang ina. Nakayuko ito, hindi dahil sa hiya, kundi para itago ang sakit na dulot ng init ng sabaw. Ang damit nitong kulay krema ay mayroon na ngayong malaking mantsa. Mantsa ng kahihiyan. Automatikong napalingon si Pia kay Hanan. Hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang mapapangasawa, ang lalaking nangako sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Ngunit nakatayo lang si Hanan, parang estatwa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat at takot.
Takot sa sarili niyang ina, hindi niya magawang gumalaw. Hindi niya magawang ipagtanggol ang babaeng magiging asawa niya o ang babaeng dapat niyang tawaging pangalawang ina. At sa sandaling iyon, may naputol sa loob ni Pitaya. Ang pisi ng kanyang pasensya, ang sinulid ng kanyang pag-ibig na walang kondisyon, ang paniniwala na ang pag-ibig ay sapat na para malagpasan ang lahat. Ang sakit na naramdaman niya para sa kanyang ina ay biglang naging apoy. Isang malamig na apoy na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa kanyang buong katawan. Itinuwid niya ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang mga luhang nagbabadya kanina ay biglang natuyo. Hindi na siya si Pia, ang simpleng dalaga na handang magtiis. Sa isang iglap, siya ay si Pitaya, ang babaeng nagtataglay ng pangalan na ang ibig sabihin ay matinding pagnanasa. At sa mga oras na yon, ang tanging ninanasa niya ay katarungan. Dahan-dahan siyang lumakad palayo kay Hanan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina, hinubad ang sariling alampay, at maingat na ipinantakip sa mantsa sa damit nito. Hinawakan niya ang kamay ng ina, isang mahigpit na hawak na nagsasabing, "Ako na po ang bahala, nanay." Pagkatapos, umikot siya at naglakad patungo sa entablado kung nasaan ang banda. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakasunod sa kanya. Kinuha niya ang mikropono mula sa naguguluhang wedding singer. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Pia sa kanyang dibdib. Isang tibok na hindi na dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding determinasyon. Tiningnan niya si Hanan na ngayon ay tila natauhan na at nagmamakaawa ang mga mata. Tiningnan niya si Doña Liab na may ngisi pa rin sa labi, nag-aakalang nanalo na siya. At sa huli, tiningnan niya ang daan-daang bisita. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses na dati malambing ay naging matatag at malinaw. Isang boses na hindi na kailanman papayag na yurakan pa. Itigil ang kasal. Para kay Hanan, ang dalawang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang masamang panaginip. Itigil ang kasal. Ang mga bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumalakas, nagiging parang bubuyog na handang manuklaw. Nakita niya ang mga kumikislap na ilaw mula sa mga cellphone. Ang bawat isa ay nagtatangkang kuhanan ang iskandalong nagaganap sa harapan nila. Ang kasal na dapat ay magiging pinakamalaking social event ng taon ay naging isang sirko. At siya si Hanan, ang payasong nakatayo sa gitna. "Hanan, ano pang tinatayo-tayo mo dyan?" Ang sigaw ng kanyang ina, si Doña Liab, na tila natauhan mula sa pagkagulat. "Puntahan mo ang babaeng yan at pagsabihan mo anong akala niya sa sarili niya." Pero hindi makagalaw ang mga paa ni Hanan. Tila napako siya sa kinatatayuan. Ang mga mata ay nakatitig lamang kay Pia. Ang babaeng minahal niya dahil sa kanyang kahinahunan ay nagbago sa isang iglap. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagsinta, ay ngayoy 2 piraso ng malamig na yelo. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang bahid ng pagsisisi. Sinubukang tumakbo ng kanyang ama patungo sa entablado para agawin ang mikropono, ngunit huli na ang lahat. Maingat itong ibinaba ni Pia sa kinatatayuan nito at bumaba siya ng entablado na may dignidad na hindi mo aakalaing nagmumula sa isang babaeng simple lang ang pinanggalingan. Hinarang siya ni Doña Liab, nanginginig sa galit ang buong katawan. "Walang utang na loob," sigaw nito. "Sapat na para marinig ng mga nasa unang hilera. Matapos ka naming pakainin at bihisan, ganito ang igaganti mo sa amin? Sino ka para ipahiya ang pamilya salinlahi?" Huminto si Pia. Tiningnan niya si Doña Liab, hindi nang may galit, kundi nang may awa.
Tapos na po ang pagtitiis ko, Doña Liab. Mahinahon, ngunit matatag niyang sagot. At tungkol po sa kung sino ako, baka mas mabuting hindi niyo na lang malaman. Nilapitan niya ang kanyang ina na si Mayumi, na sa kabila ng lahat ay nanatiling kalmado. Magkahawak kamay silang nagsimulang maglakad papalabas ng bulwagan. Walang lingon-likod. Ang bawat hakbang nila ay marahan, ngunit may bigat na parang nagpapayanig sa sahig na marmol ng Villa Esmeralda. Pia, sandali! Sa wakas ay nakasigaw din si Hanan. Ang boses ay basag. Sinubukan niyang humabol, ngunit hinarangan siya ng kanyang ama. Hayaan mo na sila, Hanan. Huwag ka nang gumawa pa ng eksena. Bulong ng kanyang ama. Ang muka ay namumutla dahil sa kahihiyan. Napatigil si Hanan at pinanood na lang ang paglabas ng mag-ina sa malaking pinto ng bulwagan. Sa pagbukas ng pinto, isang tanawin ang bumungad sa lahat. Isang itim na Rolls-Royce ang nakaparada sa mismong tapat ng pasukan. Ang makina nito ay tahimik na umaandar. Sa tabi nito, may 3 lalaking nakasuot ng itim na suit, mga earpiece na nakakabit sa kanilang tainga. Nang makita nila si Pia at Mayumi, sabay-sabay silang yumuko nang may paggalang at mabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan. Ang mga bulungan ay naging halatang pagtataka. Sino ang mag-inang ito na sinusundo ng ganitong klaseng sasakyan at may mga personal na bodyguard? Bago pa man makasara ang pinto ng sasakyan, isang lalaki na nasa edad 40, matikas ang tindig at may dalang mamahaling briefcase ang lumabas mula sa isa pang itim na sedan na nakasunod dito. Dire-diretso itong naglakad papasok ng bulwagan. Hindi niya pinansin ang mga naguguluhang bisita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pamilya Salinlahi. Mr. and Mrs. Salinlahi? Tanong ng lalaki. Ang boses ay propesyonal at malamig. Sa sino ka? Nanginginig na tanong ng ama ni Hanan. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, kumuha ito ng isang business card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. Nanginginig ang kamay ng ama ni Hanan nang kunin niya ito. Binasa niya ang nakasulat sa card. Ang mga letra ay nakaukit sa ginto. Simple lang ang pagkakasulat, pero may bigat na kayang magpabagsak ng isang imperyo. Pramesti Group. Ano? Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ng ama ni Hanan. Ako po si Attorney De Vera, ang punong abogado ng Pramesti Group, paliwanag ng lalaki. Ipinadala ako rito ng aking mga kliyente, sina Ginang Mayumi Silangan at ang kanyang anak, si Binibining Pitaya Silangan, para formal na ipaalam sa inyo na ang lahat ng business dealings, partnerships, at financial support sa pagitan ng Pramesti Group at ng Salinlahi Builders ay opisyal nang tinatapos, effective immediately. Ang pangalang Pramesti Group ay parang bombang sumabog sa gitna ng bulwagan. Ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang korporasyon sa buong bansa. Ang misteryosong kumpanya na walang nakakakilala sa tunay na may-ari. Nabitawan ng ama ni Hanan ang business card. Tumingin siya kay Doña Liab. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ng kanyang asawa. Si Doña Liab, ang babaeng walang kinatatakutan, ang babaeng kayang yurakan, ang kahit sino, ay biglang nanghina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa realisasyon. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, nahihirapang huminga. Ang babaeng hinamak niya, ang babaeng tinapunan niya ng sopas, ay hindi isang simpleng may bahay. At ang dalagang minamaliit niya ay hindi isang hamak na pipitsugin. Sila ang mga taong may kapangyarihang magpabagsak sa kanila sa isang pitik lang ng daliri. Ang huling nakita ni Hanan ay ang pag-ikot ng mga mata ng kanyang ina bago ito bumagsak na parang isang manikang nawalan ng tali sa sahig. Ang amoy ng lumang libro at sariwang kape
Sa kanilang munting kapihan ay napalitan ng malamig na hangin mula sa centralized aircon ng isang mansyon na 10 beses na mas malaki kaysa sa bahay ng mga salinlahi. Para kay Pia, ito ay pagbabalik sa isang hawlang ginto na matagal na niyang tinalikuran. Hinubad niya ang kanyang bestida na may bahid pa rin ng luha at pinalitan ito ng isang itim na pantsuit. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, halos hindi na niya makilala ang sarili. Nawala na ang malambot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pumalit ay isang maskara ng matigas na determinasyon. Pagbaba niya sa kanyang opisina sa loob ng mansyon, naghihintay na ang mga pinagkakatiwalaang executive ng Pramesti Group. Ang mga dati nakikita lang niya sa mga business magazine ay nakayuko ngayon sa kanyang harapan. Miss Pitaya, bati ng isa. Ihanda ninyo ang lahat ng dokumento tungkol sa Salinlahi Builders. Utos niya, ang boses ay walang bahid ng emosyon. I want a complete report on my desk in 1 hour. All investments, all contracts, all affiliated projects. Lahat. Tumango ang mga ito at mabilis na kumilos. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na silid, napapaligiran ng mga simbolo ng kapangyarihan at yaman na minsan niyang kinasuklaman. Sa kabilang banda, sa bahay ng mga salinlahi, ang katahimikan ay nakakabingi. Matapos maisugod sa ospital si Doña Liab at makumpirmang stress-induced fainting lang ang nangyari, umuwi sila sa isang tahanang tila nilukuban ng dilim. Ang telepono ng kanyang ama ay hindi tumitigil sa pagring. Hello? Anong ibig mong sabihin na nag-pull out na ang V Corp? Sigaw ng ama ni Hanan sa kausap sa telepono. Pero kasosyo natin sila sa pinakamalaking proyekto. Hindi pwede to. Isa pang tawag. Pinapa-cancel ng lahat ng major suppliers ang delivery? Bakit? Isa pa. Nag-freeze ang bangko sa credit line natin? Imposible. Bawat tawag ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng Salinlahi Builders. Naupo ang kanyang ama sa sofa, napasabunot sa sariling buhok. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Hindi matiis ni Hanan ang nangyayari. Kailangan niyang makausap si Pia. Kailangan niyang magpaliwanag. Mahal niya pa rin ito. Sigurado siyang mahal pa rin siya nito. Isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kotse at pinaharurot ito patungo sa lugar na alam niyang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang munting kapihan ni Mayumi. Iyon ang kanilang tagpuan. Iyon ang kanilang mundo. Ngunit pagdating niya roon, isang malaking karatula ang sumalubong sa kanya. Permanently closed. Napasuntok si Hanan sa manibela. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Pia, paulit-ulit. Pero ang tanging sumasagot ay isang malamig na boses mula sa operator. The number you have dialed is no longer in service. Blocked. Sa lahat ng paraan, sa loob ng kanyang mansyon, natanggap na ni Pia ang kumpletong report. Binabasa niya ang bawat linya, ang bawat numero. Nakita niya kung gaano kalaki ang pagkakautang ng Salinlahi Builders sa kanila, kung paano sila sinasalba ng Pramesti sa loob ng maraming taon nang hindi nila nalalaman. Pumasok ang kanyang inang si Mayumi, may dalang 2 tasa ng tsa. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, anak? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sila po ang nauna. Nay, sagot ni Pia, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Ipinakita lang nila sa akin na ang kabaitan ay itinuturing na kahinaan sa mundo nila. Oras na para magsalita tayo sa lingwaheng naiintindihan nila. Ang pera at kapangyarihan? Opo, ang pera at kapangyarihan. Gabi na. Matapos ang isang araw na puno ng pag-aasikaso sa negosyo, pumasok si Pia sa kanyang silid. Sa isang sulok, nakatayo pa rin ang mannequin na suot ang kanyang wedding gown. Nilapitan niya ito. Hinaplos niya ang malambot na tela at sa unang pagkakataon, sa buong araw, pinayagan niya ang sarili na makaramdam.
ang sakit, ang pait, ang panghihinayang. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa puting tela ng bestida. Doon, sa kalagitnaan ng katahimikan at karangyaan, umiyak si Pitaya Silangan. Umiyak siya para sa pag-ibig na nawala at sa babaeng simple na hindi na niya kailanman mababalikan pa. Samantala, matapos ang ilang oras na pag-iikot, nalaman ni Hanan mula sa isang mapagkakatiwalaang source kung saan posibleng nagpunta si Pia. Isang pribadong subdivision na kilala sa tawag na Billionarios Row. Nakarating siya sa harap ng isang dambuhalang gate. Walang pangalan, walang numero. Tanging isang pader na sadyang itinayo para ilayo ang mga ordinaryong tao. Nag-abang siya. Ilang oras siyang naghintay sa loob ng kotse, umaasang masisilayan man lang si Pia. At sa wakas, isang pamilyar na Rolls-Royce ang lumabas mula sa gate. Hindi na siya nag-isip. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan at hinarang ang daan. Bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Bumaba si Hanan ng kotse, basang-basa sa ulan. Tumakbo siya patungo sa bintana ng backseat ng Rolls-Royce, kung saan alam niyang nakaupo si Pia. Kinatok niya ang salamin. Walang sumasagot. Sinuntok niya ito ng buong lakas. "Pia, mag-usap tayo, please. Pakinggan mo ako." Wala pa ring reaksyon. Tanging ang marahan at tuloy-tuloy na pag-andar ng windshield wiper ang tila nang iinis sa kanya. "Pia, mahal kita. Pakiusap. Buksan mo to." Sigaw niya. Ang boses ay napapaos na dahil sa pag-iyak at sa lakas ng ulan. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ng ulan na hugasan ng kanyang mukha. O marahil, para itago ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Sa loob ng sasakyan, nakatingin lang si Pia sa labas. Nakikita niya ang anino ni Hanan. Naririnig niya ang bawat sigaw nito, bawat katok, bawat hikbi. Ang kanyang kamay ay nanginginig, nagbabantang buksan ang pinto. Ngunit tiningnan niya ang kanyang ina, nakatabi niya, na tahimik na umiiling. Huminga ng malalim si Pia at ipinikit ang kanyang mga mata. Ibinulong niya sa driver. "Umalis na tayo." Habang marahang umuusad palayo ang sasakyan, pinagmamasdan ni Mayumi ang kanyang anak. Nakapikit si Pitaya, ngunit ang mariing pagkakakuyom ng mga kamao nito ay nagsasabi ng lahat. Nakikita ni Mayumi sa kanyang anak ang isang imahe na matagal na niyang sinubukang kalimutan, ang imahe ng kanyang yumaong asawa. Napadako ang tingin ni Mayumi sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang sa gitna ng ulan. Ang bawat patak ay tila nagbabalik ng isang alaala. Flashback. 20 taon na ang nakalipas. Ang Pramesti ay hindi pa isang dambuhalang korporasyon noon. Isa lamang itong maliit na kumpanyang sinimulan ng mag-asawang Isagani at Mayumi Silangan. Si Isagani, ang bisyonaryo, magaling, agresibo, at handang isugal ang lahat para sa kanyang mga pangarap. Si Mayumi naman ang kanyang anino, ang estratehista, ang kalmadong isip sa likod ng bawat matapang na desisyon ng kanyang asawa. "Balang araw, Mayumi," sabi ni Isagani isang gabi habang magkatabi silang nakatingin sa blueprint ng kanilang unang malaking proyekto. "Ang pangalang Silangan ay kikilalanin sa buong bansa. Bibigyan natin si Pitaya ng buhay na hindi niya kailanman gugustuhing iwan." Ngumiti si Mayumi, ngunit may kaunting pag-aalala sa kanyang puso. "Ang gusto ko lang para kay Pia ay isang simpleng buhay, Gani. Isang buhay na puno ng pagmamahal, hindi ng pera. Pero ang ambisyon ni Isagani ay parang isang apoy na hindi mapigilan. Lumaki ng lumaki ang Pramesti. Kasabay nito, paunti ng paunti ang kanyang oras para sa pamilya. Ang mga hapunan ay napalitan ng mga business meeting. Ang mga kwentuhan bago matulog ay napalitan ng mga tawag sa telepono mula sa ibang bansa. At dumating ang araw na iyon
Ang araw ng kanilang ika-10 anibersaryo, naghanda si Mayumi. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Isagani. Binihisan niya si Pia, na noon ay 5 taong gulang pa lamang, ng isang magandang bestida. Naghintay sila. Lumipas ang 1 oras, 2, 3, hanggang sa isang tawag sa telepono ang dumating. Hindi ito galing kay Isagani. Galing ito sa kanyang sekretarya. Isang malaking deal ang biglang nangailangan ng kanyang atensyon. Isang kasosyo ang biglang nagbanta na aatras kung hindi siya personal na pupunta. "Patawarin mo ako, Mayumi," sabi ni Isagani sa telepono. Ang boses ay pagod na pagod. "Babalik ako kaagad. Pangako." Iyon ang huli niyang pangako. Isang car accident. Pagod ang driver. Masyadong mabilis ang takbo para habulin ang isang deal. Sa burol, nalaman ni Mayumi ang buong katotohanan mula sa kanilang abogado. Ang kasosyong yun, isang maliit na kumpanya na tinulungan nilang umangat, ay sadyang ginawa iyon para makuha ang deal para sa sarili. Isang pagtataksil na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa. Sa gabing iyon, habang yakap-yakap niya si Pia na mahimbing na natutulog, gumawa siya ng isang desisyon. Lalayo sila. Itatago niya ang kanyang anak mula sa mundong pumatay sa kanyang ama. Ang mundong puno ng kasakiman at panlilinlang. Pinalaki niya si Pia sa paniniwalang ang kanilang yaman ay isang pamana na dapat ingatan, hindi ipagyabang. Pinili niya ang isang simpleng buhay, isang buhay na may kapayapaan. End of flashback. Bumalik sa kasalukuyan na pabuntong hininga si Mayumi. Ang kapayapaang iyon ay winasak ng pamilya Salinlahi. At ang mas masakit, nakikita niyang ang galit ay unti-unting nilalamon ang kanyang anak. Si Pia ay nagiging katulad ni Isagani, matalino, determinado, ngunit may panganib na mabulag ng kapangyarihan. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, anak," mahinang sabi ni Mayumi, inuulit ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Ang paghihiganti ay isang apoy na unang tumutupok sa taong may hawak nito. Hindi sumagot si Pia, manhid pa rin ang kanyang pakiramdam. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Attorney De Vera. Ang kanyang muka ay seryoso. "Ginang Mayumi, binibining Pithaya, meron po akong mahalagang impormasyon na nalaman," sabi nito. "Inimbestigahan ko po ang kasosyo na nagtaksil kay Ginoong Isagani noon." "Anong tungkol sa kanya?" tanong ni Mayumi. "Ang kumpanyang yon ay nalugi rin makalipas ang ilang taon," paliwanag ng abogado. "Pero ang may-ari nito, meron po siyang kamag-anak na kasalukuyang nasa construction industry din. Isang pamilyang nagsisimula pa lang noon na tinulungan niyang makakuha ng ilang maliliit na kontrata gamit ang perang nakuha niya mula sa Pramesti." Kinabahan si Mayumi. "Sino?" Huminga ng malalim si Attorney De Vera bago sumagot. "Ang pangalan po ng pamilya ay Salinlahi." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang natapong sopas o isang nasirang kasal. Ang ugat ng lahat ay mas malalim, mas madilim. Ang pamilyang sumira sa kanilang kapayapaan ay ang parehong pamilya na nakinabang sa pagtataksil na pumatay sa ama ni Pithaya. Biglang tumunog ang telepono ng abogado. Nakinig ito sandali at ang mukha nito ay nagpakita ng pagkagulat. "Ano po iyon?" tanong ni Pia. Ang boses ay naging matigas. Tumingin ang abogado kay Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ginang Mayumi," sabi nito, "kailangan po ninyong malaman ito. May kinalaman po pala ang pamilya Salinlahi sa lumang kaso ng inyong asawa. Ang mga sumunod na araw ay impyerno para sa pamilya Salinlahi. Ang Salinlahi Builders na minsan ay ipinagmamalaki ng ama ni Hanan
ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Bawat umaga ay may bagong demand letter. Bawat hapon ay may bagong tawag mula sa bangko. Ang kanilang mga ari-arian ay isa-isang nililista para sa foreclosure sa sala ng kanilang mansyon na ngayoy tila isang malaking puntod. Nagtatalo na naman ang mga magulang ni Hanan. "Kasalanan mo to, Liab!" Sigaw ng ama ni Hanan, si Don Ricardo, habang ibinabato ang isang folder ng mga bayarin sa mesa. "Ang kayabangan mo, ang pagmamata mo sa mga taong yon. Tingnan mo kung saan tayo dinala niyan. Huwag mo akong sisihin, Ricardo." Ganti ni Doña Liab. Ang kanyang boses ay paos na sa kaiiyak at kasisigaw sa mga nakaraang araw. "Paano ko malalaman? At ikaw, bakit hindi mo man lang inalam kung sino talaga sila bago ka pumayag sa kasal?" "Dahil kailangan natin sila," sagot ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Dahil matagal nang palubog ang kumpanya, dahil akala ko kahit mahirap sila, mabait na bata si Pitaya." "Mabait? Nagpapatawa ka ba?" Tumawa ng mapait si Doña Liab. "Isa siyang ahas, isang demonyo na nagkubli sa anyo ng isang anghel." Nakatayo lang si Hanan sa isang sulok, nakikinig. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Siya ang may kasalanan. Kung naging matapang lang siya. Biglang tumayo si Don Ricardo. Hinarap ang asawa at sa sobrang galit ay nasabi niya ang isang bagay na dapat ay mananatiling isang sikreto. "Sinabi ko na sa'yo, alam na natin noon pa na mayaman sila. Sinabi ko na sa'yong mag-ingat ka sa pakikitungo sa kanila, pero hindi ka nakinig." Isang nakakabinging katahimikan. Napahinto si Hanan. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Anong sabi mo, pa?" Napatingin si Don Ricardo sa kanyang anak at ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkataranta. Napatingin siya kay Liab. "Anong ibig sabihin ni Papa?" "Ma?" Ulit ni Hanan. Dahan-dahang lumalapit sa kanila. "Anong alam na natin noon pa?" Hindi makasagot si Doña Liab. Umiwas ito ng tingin. At doon, nagbalik sa alaala ni Hanan ang isang pag-uusap. Mga 3 linggo bago ang kasal, pumasok siya sa opisina ng kanyang ama at naabutan niya itong kausap si Doña Liab. "May koneksyon ang pamilya ni Pitaya sa Pramesti," sabi ng kanyang ama noon. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko alam kung gaano kalalim, pero mayroon." "Kung ganon, mas mabuti," sagot naman ng kanyang ina. "Ituloy ang kasal. At kapag kasal na sila, kapag nakatali na sa atin ang babaeng iyon, saka natin gagamitin ang impormasyong yan. Palalabasin na natin na isa siyang gold digger, isang manloloko. May dahilan na tayo para itakwil siya nang hindi tayo ang magmumukhang masama." "Hanan," baling sa kanya ng kanyang ina noon, ang mga mata ay nanlilisik. "Wala kang sasabihin kay Pitaya, kahit isang salita. Naiintindihan mo?" Ang mga alaala ay bumalik na parang isang alon. Nilulunod siya sa katotohanan ng kanyang kaduwagan. Ang kanyang pananahimik sa araw ng kasal ay hindi lang dahil sa takot. Iyon ay isang uri ng pakikipagsabuatan. Alam mo, bulong ni Hanan, napapaatras. "Alam ninyong lahat, maliban sa akin at kay Pia." Hindi. Iyon ay isang kasinungalingan. Alam niya. Isinantabi lang niya. Sa mismong sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ng katulong at bumungad sa kanila si Pitaya. Nakatayo siya roon. Suot ang isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa lamig ng kanyang aura. May dala siyang isang sobre. Malamang ay ang formal na kasulatan ng pag-agaw sa kanilang mga ari-arian. "Naparito ako para ibigay ito," sabi niya.
Ang boses ay kalmado. Ngunit bago pa niya maiabot ang sobre, narinig niya ang huling sinabi ni Hanan. Narinig niya ang pag-amin sa kanyang tono. Nakita niya ang pagkakasala sa mga mata ng buong pamilya. Ang pinto ay hindi pala tuluyang nakasara. Nanigas si Pia sa kanyang kinatatayuan. Ang sobrang hawak niya ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Hindi lang pala siya hinamak. Hindi lang pala siya ininsulto. Pinagplanuhan siya. Nilinlang. Ginawang isang kasangkapan sa isang masamang balak. At ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay bahagi ng lahat ng ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa sahig patungo sa mga mata ni Hanan. Ang sakit na nakita niya roon kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malala pa sa galit. Isang malamig at ganap na kawalan. Parang isang salamin na at hindi na kailanman mabubuo pang muli. Itinulak niya ang pinto para bumukas ito ng tuluyan. Pumasok siya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Hindi niya pinansin ang mag-asawang salinlahi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Hanan. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking nagsinungaling sa kanya. Huminto siya sa mismong harapan ni Hanan. Ang kaninang blangkong ekspresyon niya ay nagkaroon ng bahid ng isang mapait na pagkaunawa. Isang ngiti na walang kagalakan. Kaya pala, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ngunit sapat na para wasakin ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni Hanan. Kaya pala tiniis mo, kasi alam mo. Ang mga salitang yon, kaya pala, ay mas masakit pa sa sampal, mas malalim pa sa saksak. Iyon ang hatol sa kanya. Ang selyo sa katapusan ng kanilang pag-ibig. Pia, mali ang iniisip mo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Desperadong sabi ni Hanan. Sinusubukang abutin ang kamay nito. Pero mabilis itong umatras na para bang ang pagdampi lang niya ay isang kamandag. Magpaliwanag? Umalingaw-ngaw ang isang tawang walang buhay sa loob ng sala. Hanan, nakita ko sa mga mata mo. Narinig ko sa boses mo. Ano pa ang kailangan mong ipaliwanag na ginawa mo akong tanga na habang umiiyak ako gabi-gabi dahil sa nanay mo, alam mo palang may alas kang hawak laban sa akin? Tumingin siya sa paligid, sa mga mamahaling gamit na malapit nang mawala sa kanila. Ito ba? Ito ba ang dahilan? Ang lahat ng ito? Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Ganoon ba kababaw ang pagmamahal mo? Hindi, Pia. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Ang boses ni Pia ay biglang tumaas at tumigas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hanan ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito. Nakatayo ka lang doon habang binubuhusan ng sopas ang nanay ko. Nakita mo ang pagyurak niya sa dignidad namin at wala kang ginawa. Hindi lang pala dahil duwag ka, kundi dahil kasabwat ka. Kasama ka sa plano nilang sirain ako pagkatapos ng kasal. Umiling-iling si Hanan. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko yon gusto. Pinilit lang nila ako. At sumunod ka. Ang sagot ni Pia ay mabilis at brutal. Palagi kang sumusunod, Hanan. Sa huli, hindi ang nanay mo ang problema. Hindi ang kayamanan. Hindi ang kumpanya. Humakbang siya palapit. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ikaw ang problema, Hanan, dahil wala kang paninindigan. Bawat salita ay isang dagok. Isang katotohanang alam niya sa kanyang puso, pero ngayon lang niya narinig mula sa bibig ng babaeng pinakamamahal niya. Kinuha ni Pia ang sobre sa sahig, inilapag ito ng marahan sa mesa at tumalikod na. Teka Pia, saan ka pupunta? Huminto ito sa may pinto, ngunit hindi lumingon. Ang layunin ko lang ay turuan kayo ng leksyon tungkol sa respeto. Pero ngayon personal na to.
Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Manigas kayo dyan. At tuluyan na siyang umalis. Ang pag-alis ni Pia ay parang hudyat ng isang bagyo sa loob ng bahay. Biglang sumabog si Doña Liab. Ikaw! Kasalanan mo to! Sigaw nito. Dinuduro-duro si Hanan. Kung hindi ka naging mahina, kung sinunod mo lang ako ng maayos, hindi sana tayo aabot sa ganito. Nagsimula itong maghagis ng mga gamit. Ang mga vase na nagkakahalaga ng libo-libo ay isa-isang nabasag sa sahig. Pinalaki kitang duwag. Isang walang kwentang anak. Tama na, Liab! Sigaw ni Don Ricardo. Huwag mo akong pigilan! Humarap si Doña Liab kay Hanan. Ang muka ay puno ng galit at pagkasuklam. Umalis ka! Umalis ka sa pamamahay na to. Hindi kita anak. Lumayas ka. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na nakipagtalo si Hanan. Wala nang natira sa kanya. Wala nang dapat ipaglaban. Tumalikod siya at naglakad palabas ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Walang direksyon, walang pera. Tanging ang mga damit na suot niya at ang bigat ng kanyang pagsisisi. Nagsimulang umulan. Naglakad lang siya ng naglakad. Hindi alintana ang mga sasakyang bumubusina sa kanya. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa mga luha niya. Huminto siya sa isang waiting shed. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa basang salamin. Isang estranghero, isang lalaking nawala sa sarili dahil sa kaduwagan. Sa isang malaking LED billboard sa kabilang kalsada, isang lumang commercial ang ipinalabas. Isang commercial para sa isang kilalang brand ng kape, ang mga modelo. Isang masayang magkasintahan na nagtatawanan. Sina Hanan at Pia. Noong mga panahong masaya pa sila. Ang kirot sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Napaupo siya sa basang semento. Doon, sa isang madilim na eskinita, sa gitna ng malakas na ulan, napahagulhol si Hanan Salinlahi. Umiyak siya, hindi dahil nawala ang kanyang yaman, kundi dahil sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang lahat. Nawala sa kanya ang nag-iisang babaeng totoong nagmahal sa kanya at kasalanan niya ang lahat. Habang nakayuko siya, may isang pares ng itim na sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Isang lalaking naka-Amerikana, may dalang payong, ang nakatingin sa kanya pababa. Ang mukha nito ay pamilyar. Ito ang abogado ng mga silangan, pero may kasama ito. Isang matandang lalaki na hindi niya kilala. Oras na para harapin ang totoo mong pagkatao, Hanan Salinlahi. Sabi ng matandang lalaki, ang boses ay may awtoridad. Marami ka pang kailangang malaman tungkol sa pamilyang sinira ninyo. 6 na buwan ang lumipas mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Pramesti Tower. Kitang-kita ni Pithaya ang buong lungsod ng ginto. Sa loob ng maikling panahon, ipinakita niya sa mundo ng korporasyon na hindi lang siya isang tagapagmana. Pinalago niya ang kumpanya sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Siya ay naging si Pithaya Silangan, isang pangalan na iginagalang at kinatatakutan sa business world. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bahagi sa kanya na nanatiling hungkag. Gabi-gabi, sa katahimikan ng kanyang mansyon, ang anino ni Hanan ay bumabalik. Hindi ang anino ng duwag na lalaki sa araw ng kasal, kundi ang anino ng Hanan na minahal niya. Ang lalaking nagpapatawa sa kanya, ang nanghaharana sa kanya sa ilalim ng puno sa kanilang kapihan. Isang araw, habang pauwi, napadaan ang kanyang sasakyan sa isang maliit na construction site sa gilid ng syudad. Isang gusali na itinatayo mula sa simula. At doon, sa gitna ng mga trabahador, nakita niya siya. Si Hanan, mas payat, mas maitim dahil sa sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot, ay ngayoy magaspang at may kalyo. Nagbubuhat siya ng mga sako ng semento, pawis na pawis.
Walang bakas ng dating mayaman at artistahing si Hanan Salinlahi. Pero may kakaiba sa kanya. Sa kabila ng pagod, may determinasyon sa kanyang mga mata. Isang dignidad na ngayon lang nakita ni Pia sa kanya. Araw-araw, sa hindi malamang dahilan, doon na dumadaan ang sasakyan ni Pia. Lihim siyang nagmamasid. Nalaman niya mula kay Attorney De Vera na tuluyan nang nabenta ang lahat ng ari-arian ng mga Salinlahi. Ang kanyang ama ay nagkaroon ng mild stroke dahil sa stress. Ang kanyang ina naman, si Doña Liab, ay nakatira na lang sa isang maliit na inuupahang apartment at nagkaroon ng matinding depresyon. Isang Biyernes, araw ng sahod, sinundan ni Pia si Hanan. Pumasok ito sa isang botika. Paglabas nito, may dala itong isang paper bag na puno ng gamot. Pagkatapos, naglakad ito patungo sa isang lumang apartment building, ang lugar kung saan nakatira si Doña Liab. Pero hindi siya pumasok. Hindi siya kumatok. Maingat niyang isinabit ang paper bag na may lamang gamot at isang maliit na supot ng pagkain sa doorknob. Tinitigan niya ang pinto ng ilang sandali na para bang nagpapaalam bago tumalikod at tahimik na umalis. Lahat ng iyon ay nasaksihan ni Pia mula sa di kalayuan sa loob ng kanyang kotse. Isang bagay ang kumurot sa kanyang puso. Ang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang kanyang ina sa harap ng iba ay ang siya palang nag-aalaga rito sa kabila ng lahat. Ginagawa niya ito hindi para sa papuri, kundi dahil iyon ang tama. Ang galit na matagal nang nakabalot sa puso ni Pia ay unti-unting natutunaw. Ang pumalit ay isang emosyong hindi niya inaasahan. Paghanga. Kinabukasan, habang nasa isang meeting, biglang tumunog ang telepono ni Pia. Isang numero na hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Hello, Pitaya? Isang boses na garalgal at pamilyar ang narinig niya. Si Don Ricardo, ang ama ni Hanan. Tito Ricardo? Patawarin mo ako sa abala, Hija, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Pero ang nanay ni Hanan, si Liab, nagtangka siyang hindi na natuloy ni Don Ricardo ang sasabihin. Napahagulhol na lang ito. Nanlaki ang mga mata ni Pia. Nasaan po kayo? Nasa St. Jude's Hospital kami. Tinatawagan ko si Hanan pero hindi niya sinasagot ang telepono niya. Baka nasa trabaho. Pakiusap, Pia, kung alam mo kung nasaan siya. Hindi na pinatapos ni Pia ang sasabihin nito. Papunta na po ako. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang driver at inutusan itong puntahan ang construction site. Siya naman ay nagmamadaling pumunta sa ospital. Pagdating niya roon, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa sahig ng hallway, mukhang mas matanda ng 10 taon. Ilang minuto pa, dumating si Hanan. Tumatakbo. Suot pa rin niya ang kanyang maruming damit pantrabaho. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Papa, kumusta si Mama? At sa hallway na yon ng ospital, ang mga mata nila ni Pia ay muling nagtagpo. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Tanging ang bigat ng 6 na buwan ng sakit, pagsisisi at hindi inaasahang pagbabago. Ang kanilang katahimikan ay binasag ng pagbukas ng pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ang balita mula sa doktor ay nagdala ng ginhawa. Ligtas si Doña Liab. Nakainom lang ito ng sobra-sobrang sleeping pills. Ngunit ang kalagayan nito ay kritikal at kailangan ng matagalang paggamot. Nakahinga ng malalim si Hanan. Doon niya lang napansin si Pia, nakatayo sa dulo ng hallway. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kaunting ginhawa at kasabay noon ay isang matinding kirot. Hindi niya inasahan na makikita niya ito. Ang huling beses niyang nakita si Pia ay noong araw na sinira niya ang lahat. Pia, bulong niya. Lumapit si Pia. Kinausap ako ni Tito Ricardo. Salamat, sabi ni Hanan. Walang maisip na masapat na salita.
Hindi niya ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang trabaho o ang tungkol sa kanyang ina. Walang dahilan. Ang lahat ng paliwanag ay walang kabuluhan na. "Bakit mo ginagawa to, Hanan?" tanong ni Pia. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit puno ng tanong. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, sa atin." Tumingin si Hanan sa pinto ng silid ng kanyang ina. "Kahit anong sama niya, Pia, nanay ko pa rin siya. Matagal akong nagalit sa kanya at nagalit ako sa sarili ko dahil duwag ako. Pero naintindihan ko, hindi ko kailangan ng pera o mansyon para maging matatag. Ang pagmamahal sa pamilya, iyon ang nagpapaalala sa akin kung sino ako." "Kaya ka nagtatrabaho sa construction site?" Bahagyang ngumiti si Hanan, isang nangiting totoo. "Hindi na ako Salinlahi Builders. Gusto kong magtayo ng sarili kong pundasyon. Walang daya, walang utang na loob. Gusto kong patunayan sa'yo at sa sarili ko na kaya kong tumayo ng walang anino ang pa. Aking pamilya." Hindi niya hiniling na balikan siya ni Pia. Hindi niya hiniling na tulungan siya. Hinayaan niya lang ang katotohanan ng kanyang pagbabago ang magsalita para sa sarili. POV, Pitaya. Sa mga oras na yon, nakita ni Pia ang Hanan na hinintay niyang makita noong araw ng kanilang kasal. Ang Hanan na may lakas ng loob na maging tama. Pagkaraan, pinayagan na silang makita si Doña Liab. Si Pia at Hanan ay nakatayo sa magkabilang gilid ng kama. Nang imulat ni Doña Liab ang kanyang mga mata at makita si Pia, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Hindi na ito galit. Hindi na ito kayabangan. Puno ito ng pagsisisi at kahihiyan. "Pia," bulong nito, ang boses ay mahina. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ang lahat ng ginawa ko." Ngumiti si Pia. Hindi isang mapagkunwari o malamig na ngiti. Isang tunay na ngiti ng pagpapatawad. "Wala na po iyon, Doña Liab. Ang gusto ko lang po ay makita niyo na hindi kayo makakatulog sa gabi kung ang yaman niyo ay ang pagyurak sa damdamin ng iba." Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Hanan. Sa harap ng kanyang ina, sinabi ni Doña Liab kay Hanan ang mga salitang matagal na niyang hinintay. "Anak, patawarin mo ako. Hindi ko kayo ginawang duwag. Ako ang duwag." Lumabas si Pia at iniwan ang mag-ina para mag-usap. Hindi siya nagtangkang makialam pa sa buhay ng pamilya Salinlahi. Ang layunin ay natupad na. Ang leksyon ay natutunan na. Kinabukasan, inimbitahan ni Pia si Hanan na magkita sa labas ng ospital. Sa huling pagkakataon, naupo sila sa isang bench sa isang tahimik na parke. Ang Pramesti ay hindi na magpapatuloy sa pag-atake sa pamilya ninyo. Sabi ni Pia, "Mabibigyan na kayo ng pagkakataong makapag-restructure. Ito ang huling tulong na ibibigay ko." "Salamat, Pia," sagot ni Hanan. "Pero hindi ko kailangan ng tulong. Ang kailangan ko lang ay ang pagkakataon na mag-umpisa ulit." Tumingin siya sa mga mata ni Pia. Puno ng pag-ibig ngunit may hangganan. "Hindi ko hihilingin na bumalik ka sa akin. Alam kong sinira ko ang tiwala mo at ang respeto na ibinigay mo sa akin ngayon ay mas mahalaga pa sa kahit anong kasal." Tumango si Pia. Ito ang lalaking minahal niya. Malaya na. Matapang na. Huminga si Pia ng malalim at kumuha ng isang business card mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang logo ng Pramesti. Logo ito ng isang maliit na startup company na may magandang kinabukasan. "Alam ko na gusto mong magsimula ulit," sabi ni Pia. Ang kumpanyang ito ay naghahanap ng isang matapat at matalino na tao. Ito ay malayo sa mundo ng iyong ama. Isang lugar kung saan ikaw lang ang magtatayo ng iyong pangalan. Tinitigan ni Hana ng card. Hindi niya ito kinuha bilang limos, kundi bilang isang pagkakataon. "Pia," sabi niya. Ang kanyang tinig ay basag. "Maraming salamat. Hindi ko sasayangin ito." "Huwag mong sayangin ang sarili mo, Hanan," sagot ni Pia. Tumayo siya.
Napuno na ng liwanag ang kanyang puso. Hindi na siya isang biktima. Hindi na siya isang tagapaghiganti. Siya ay isang babaeng natuto kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan para itama ang mali. Tumingin si Hanan sa card sa kanyang kamay. Hindi niya nakuha si Pia, ngunit nakuha niya ang kanyang sarili, ang kanyang dignidad. At sa unang pagkakataon, mula noong araw ng kasal, ngumiti si Pia. Isang tunay, taos-pusong namnangiti at hindi na ito nakatago sa likod ng anumang yaman o kapangyarihan. Hindi nagtatapos ang kwento sa isang kasal, ngunit nagtatapos ito sa isang bagong simula at isang pangakong igalang ang isa't isa, maging anuman ang tatahakin nilang landas. At dito po nagtatapos ang kwento nila Pitaya at Hanan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa laki ng kanilang ari-arian, kundi sa laki ng kanilang puso at sa tapang nilang tumayo para sa karangalan at respeto. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni Pia at Hanan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan mula sa kwentong ito? May pag-asa pa po ba para kina Pia at Hanan sa hinaharap? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong tatatak sa inyong puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.